Justin Brownlee to SMB sa EASL, pinagbawalan ng FIBA. SMB head coach, Coach George Gallant, ayaw pa kasigurado sa Ginebra ngayong semis. At Dwight Howard sa PBA, Magnolia, isa sa interesado kay Dwight Howard. Pero Converge nangunguna raw sa gustong makakuha ng serbisyo dito kay Dwight Howard. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Animoy pagsisigurado at medyo pangamba rin sa coach ng SMB na kung sa ay naniniwala si SMB head coach George Gallant na hindi sila dapat mag-relax sa nalalapit na paghaharap nila sa kampo ng Barangay Ginebra sa semifinals ngayong PBA Governors Cup, na kung sa isa ito sa natutunan niya nung nakaraang bakbakan kontra sa Converge. Bukod dyan, pumutok nga ngayon ang balitang 5 playoff series na palang nagtatapat ang SMB at Ginebra, na kung sa ay ang SMB hindi pa natatalo sa loob ng 5 beses itong Barangay Ginebra na may Justin Brownlee. So ito pa nga po ang isa sa dapat talagang paghandaan nitong SMB, dahil pagdating sa playoffs, iba or kakaibang Ginebra ang nakikita nila, dahil sa ginagawa nga pong adjustment nitong sila gamit ang sistema ng coach na meron sila, isang malupit na tactician, at talaga namang di sa pag-aanoy may mga napatunayan na. Dwight Howard, isa ang pangalan nito sa pinakamatunog ngayon na possible maging import sa PBA kung may kukuwang team sa kanya rito. Dahil kung matatandaan nyo napabalita noon na gusto daw di umano nitong makapaglaro sa PBA, kaso may height limit nga noon. At ngayon, inalis na ang rule ng height limit sa Commissioner's Cup, kaya maaaring makapaglaro na ito dito sa PBA kung may kukuha. At nito lang may lumabas na ngang rumors na kung sa ay ayon dito sa Pilipinas Hoops, interesado raw di umano ang Magnolia kuhain si Dwight Howard bilang kanilang import next conference. Pero interesado rin daw ang mga ito na pabalikin ang nakaraang import nila na si Tyler Bay. So bukod dyan, isa nga rin raw po ang Converge sa frontrunner team na gusto rin makuha ang serbisyo nitong si Dwight Howard. So sa tingin natin at para sa opinion natin dito kung sa Magnolia, pwede naman ito. Kaya lang, parang mas posible ito sa Converge dahil kung tutuusin, close ito sa ilang malalaking tao na nasa part ng Converge dahil sa pagkakaugnay nito sa team na nagdala sa kanya dito sa bansa, gaya ng Strong Group Athletic. Pero syempre abangan pa rin naman natin soon for next conference kung may Dwight Howard nga ba tayong makikita sa PBA. Naglabas na nga ang EASL ng sagot sa mga tanong ng ibang Pinoy fans about sa tulad ng estado ni Justin Brownlee na kung sakaling ito'y palaruin or kunin ng SMB bilang naturalized player nila ay hindi rin ito mapapayagan. Sigurado may magtatanong dyan, pero bakit si Angelo Kwame pwede maglaro as local sa Meralco, pero bakit si Brownlee bawal as local sa SMB? So ganito nga po yan. Pinaliwanag na po ng EASL yung mga ganyang case. Eligible naman nga raw po as a naturalized player or sabihin na nating local player si Brownlee para sa EASL, pero hindi sa pagkakataong ito. Ang pinakamalinaw na paliwanag rito, gaya sa nilabas na update ni Spin.ph by Jerry Ramos credit po, isa rin sa nakasaad rito. Ito nga po, EASL is sanctioned by FIBA where it has a current 10-year partnership and thereby applies all rules and regulations of the world's basketball governing body. So sumusunod lang ang EASL sa patakaran ng FIBA. So kung gaya lang kay Kwame yung estado ni Brownlee, 100% pwede rin maglaro as local or naturalized sa isang team si Brownlee. Kaya lang dahil sa rules ni FIBA,
yung Brownlee ay may pinirmahan ng kontrata na kung sa ay lumalaro ito sa Ginebra na siyang nakikipagkompetensya sa kaparehong liga na kung sa ay bagay na hindi pwede or hindi pinapayagan ng FIBA. So malinaw na hindi talaga pwede si Brownlee na maglaro sa nasabing liga. Di gaya ng kay Angelo Kwame na wala siyang commitment dito sa PBA.